Okay, so basically, ma'am, our engagement is a monthly retainer, Oh, yeah. meaning we will be responsible for the filing of your tax return to the BAR. So the purpose of this meeting is to identify kung ano yung role namin, kung ano po yung responsibilities ninyo, and kung sino po yung point of contact namin para dun sa Oo. mga information and documents na kailangan namin in order for us to do the filing. Yes po. So Opo. basically, what are the covered of this engagement? Yung coverage ng engagement, meaning kung ano yung covered ng trabaho namin, ma'am. We will be responsible for the preparation of tax return. Once na prepare na namin siya, ma'am, based dun sa mga information and documents na sinend nyo sa amin, ipe-prepare namin yung tax return, isa-send po sa inyo for approval. Once na approve na ninyo, ma'am, is ifa-file na po natin siya and babayaran if ever there are any corresponding taxes na kailangan bayaran. So basically, kami magpe-prepare ng tax return and then papa-approve namin sa inyo. Once approved, ipa-file natin sa BAR, ma'am. Once Opo. filed, sabihin natin yung file kasi in the future, pag hinanap ni BAR, at least readily available yung mga documents natin. Okay, paano bali mangyayari yung work? So basically, ma'am, yung documents and transactions po manggagaling. And then, magpe-prepare kami, ma'am, internally. Tapos, yung mga nitty-gritty, ma'am, ng pag-fill out ng tax return, pag-file ng tax return, kami po yung mag-aasikaso nun. Once we have that, i-interpret namin, and then magka-file po kami ng tax return. Ngayon, based, ma'am, doon sa nature ng transaction as well as yung organizational type ng business ninyo, ito yung mga kailangan nating i-file para at least, ma'am, familiar din po kayo para pag tinanong kayo, ma'am, ano yung 1702Q, at least kahit pa paano, ma'am, may idea po kayo kung ano yung ibig sabihin nun. So, basically, ma'am, yung mga tax return natin sa Pilipinas, usually, ang abbreviation nun, ma'am, is yung mga BAR form, tapos number. Ang common, ma'am, sa kanila is yung 1702. BAR form 1702 stands for income tax return ng corporation. Pag corporation, 1702, income tax. And then, pinafile natin to, ma'am, quarterly, Q1, Q2, Q3, and then meron din tayong annual. Yung annual naman, ma'am, ang tawag natin is Annual Income Tax Return. Ito, BR Form 1702 RT. Ngayon, before I proceed, I just want to clarify kung kailan yung deadline neto para at least you are ready. Kasi normal dun sa computation natin, last meeting natin, if you remember, merong mga tax due para at least mapaghandaan nyo na rin, ma'am, kung magkano yung kailangan bayaran. Q1, ang due date niya is May 30. Ang due date niya is August 30. Q3, ang due date niya is November 30. And then yung annual naman, ma'am, is April 15 of the following year. Kaya normally, ma'am, busy yung mga accountants pagdating ng April 15 kasi due date ng annual income tax return ng mga hawak nilang clients. So, yan. I'll stop here, ma'am, just in case you have question. Pero para at least mapaliwanag ko ng maayos, ma'am, meron akong spreadsheet here. I'm not sure, ma'am, if you still remember this computation. Yeah, This one, ma'am, ito yung tinatawag nating income tax. yeah. Your due is 128,000 per year. However, you can have a credit of 53,000. Kailangan lang natin kumuha ng 2207 kay QuadX dun sa lessee natin. Para ang babayaran na natin, 75,000 na lang per year. Kung i-divide ko to by 4, this will be 18,000 per quarter para sa income tax, ma'am, ang babayaran natin. So, dalawa ang binabayaran natin, ma'am, isang income tax, isang percentage tax. Sa percentage tax naman, ma'am, is 32K. 32K per year. Therefore, per quarter neto is divided by 4 para at least may idea lang din kayo, ma'am. This will be around yan. So on a quarterly basis, ma'am, 26,000 yung kailangan nating bayaran for taxes. Okay, acknowledge. Para may idea kayo, ma'am. So basically, ma'am, yung sinasabi kong 1702, ito po yung income tax na yun. Alright, okay. Thank you so much. Yun po. And this one, ma'am, is part of our engagement. Ito, ma'am, yung binabayaran nyo sa amin na
It is computed, ma'am, into kung ilan yung return na kailangan ipasa divided by 12, kaya naging monthly retainer siya. Though hindi siya monthly pinafile, ma'am, itong 1702 per quarter lang siya pinafile. Pero in order for us to payable na method, ang ginagawa namin, ma'am, tax return, kasi yun yung deliverables namin multiply by kung magkano yung pricing, divided by 12, gano'n kinocompute, ma'am, yung monthly retainer namin. Kasi baka magtaka kayo, ma'am, let's say, ito per quarter lang siya pinafile, pero monthly kami naniningil. So, that's how it is computed, ma'am. Parang yung kung ilan yung frequency ng filing, multiply by filing fee per tax return, divided by 12, kaya siya naging monthly retainer. So, this one, it will be included in the engagement. Yung 1702Q. 1702R2RT is included as well, ma'am, dun sa monthly retainer engagement natin. Meron pang isa, ma'am, ang tawag dito is SAWT. Ito naman, ma'am, yung creditable withholding tax. Ito, ma'am, di ba basically, ma'am, kailangan nating kumuha ng BAR Form 2307 from our lessee. Ito, ma'am, yung sample ng BAR Form 2307. Sinabi na sa inyo, ma'am, ng lessee niyo yan? Hindi pa? In-inform lang po kami na meron po silang withholding tax na babayaran. And then, isa-send po nila sa amin yung receipt. Yes. So ito, ma'am, ang kailangan natin kunin sa kanila. BAR Form 2307. Okay. Bali po, sir, isi-send nyo rin po sa akin yan para po kung sakali na Yes, ito ma'am. pong form na to. Yes, ma'am. Ipasend ko Sige. right after this call para alam niyo, ma'am, kung ano kailangan niyo kunin sa kanila. Opo. So, yun. Kailangan niyo, ma'am, ng BAR Form 2307. Ano ba ibig sabihin ng BAR Form 2307? Yan. So, kung maalala mo, ma'am, na-correct na to, ma'am, kung paano computein yung rental fees. Actually po pati, nagkaroon po kami ng ng discrepancy po sa pag nila ng cheque po kasi nakapangalan po sa name ng tatay. Hindi po naka-open po para sa DPN Ventures na account. So, yun po, hindi ko pa po na-correct. Doon po kami nakafocus sa cheque. Sige, ma'am. Sure. Pero don't forget, ma'am, na i-correct, ha? Kasi lugi Opo. kayo dun kapag hindi Opo. na-correct. Opo. Thank you so much po sa reminder. Opo. Okay po. Yan, ma'am. So, eto, ma'am. Basically, ma'am, di ba, ang gusto nyong matanggap is 85,000. Opo. However, per computation and in technicality, ang total na rental income nyo is 89. So, 89 minus withholding na 5%, 85,000. 85,000, i-1 kayo ng PDC. Ito sa 5%, ma'am, na winidhold sa inyo, kailangan yung himingi ng BAR Form 2307. Aha. Ito, ma'am, yung itsura ng BAR Form 2307. Ipasend ko na lang, ma'am, right after this call para meron din kayong idea kung ano po yung kailangan hingin. So, ilalagay nila dito, ma'am, yung renta month over month, tapos per quarter, tapos kung magkano yung winidheld. So, dapat mag-equal yan, ma'am, doon sa, kung quarter, ha? Kung quarter, ma'am, by 4, dapat 17,000 yung amount ng withheld dyan. Yun. So, yun naman, ma'am, pag nakuha natin yun, kailangan nating i-file kay BIR. Pag final yan kay BIR, ito yung filing na ginagawa, ma'am. Ang tawag is SAWT. So, kami na po, ma'am, yung bahala. Ang kailangan lang namin, ma'am, makuha yung 2307 galing sa inyo. Okay. Yes Which po. is, pag nakuha nyo na, ma'am, bigay nyo sa amin, ipafile namin sa BIR. So, kasama Yes, to, ma'am, engagement natin. Apa. BAR Form 2551Q, which is the percentage tax. Ito naman, ma'am, yung 3% ng sales. Ang due date nito, ma'am, is every 25th after close of the quarter. So, Q1, April 25. April 25, ma'am, wala pa kayong babayaran kasi January, February, March, wala namang renta. Nag-start ng April lang. So, wala tayong babayaran. Pero may kailangan i-file. I-file namin, ma'am, ipe-prepare namin yung tax return, papa-approve namin sa inyo, pero wala po kayong babayaran. Sino po yung magsasign po nun? Ako po or si tatay po? When it comes to signing, ma'am, it is filed online. So, ang kailangan lang talaga ng wet signature is yung annual, which is kailangan yun, ma'am, yung tatay po ninyo kasi siya, ma'am, yung sole director ng OPC. Yes po. Apa. So, pero annual pa yun, ma'am. Yes, carry on po. Apa.
25, July 25, October 25, January 25. Yan, expect ma'am ang babayaran nyo dyan is 8,000 para dito and 17,000 para sa 1702 para sa income tax. Okay po. Understood. And then, next is, eto ma'am, lessee information sheet. Pinafile din po ito sa BIR. Kaso, eto ma'am kasi is, although included siya din sa current engagement, as you can see ma'am dun sa engagement natin, this will be having a separate fee. Lessee information sheet, which is 2,240 per filing. Plus, out-of-pocket expenses. Para sa yung out-of-pocket expenses, yung pag-file kasi nito ma'am, physical documents yan na mga kailangan i-prepare, ipanotarize, and then pupunta sa BIR para i-submit. Hindi siya ma'am yung usual na tax filing lang. Ito kasi ma'am is prepare yung document, papanotarize, dadalhin sa BIR, and then isasubmit. So, kailangan natin ng transportation, notary fee, yun yung out-of-pocket expenses. Just want to remind you, ma'am, na this will be a separate fee, hindi siya kasama dun sa monthly retainer. It will be billed once occurred. Ibig sabihin, pagka mag-profile kami, ma'am, ibibill na lang namin kayo. Okay po. Opo. Understood. Okay. Ito naman, ma'am, yung mga other compliance requirement na not part of our engagement. Una, ma'am, yung accounts. Kasi every business here in the Philippines, meron yung book of accounts. Ngayon, sa inyo ma'am, yung book of accounts, kayo po ang mag-a-update. Kasi ang responsibility namin ma'am is tax filing. So yung book of accounts, kayo po yung mag-a-update. If you want ma'am, let me check with my team kung pwede silang gumawa ng video recording para at least maturuan kayo ma'am kung paano susulatan yung mga book of accounts ninyo. Pero yung book of accounts ninyo ma'am, meron kayong cash receipts journal, cash disbursement, general journal, tsaka general ledger. Again ma'am, this will not be part of our engagement. Pero just want to remind you na part to ng tax compliance requirement dito sa Pilipinas para at least you are aware na kailangan din ito. And then, SEC requirement, financial statements. Yung financial statement, ma'am, kung babasahin nyo yung yung engagement letter, hindi rin po part yung financial statements. Kasi ang covered ng filing namin, ma'am, is this one, 1702Q, 1702RT, SAWT, BR Form 2551Q, yan yung mga covered. Tapos itong LIS, to the separate fee, yan yung covered. Yung not covered, ito, hindi part ng engagement. Financial statement, hindi rin part ng engagement. Pero ito, ma'am, yung financial statement, kailangan nyo po mag-submit sa SEC. And if you want, ma'am, na kami yung mag-prepare, this will be a separate engagement. Kung sakali, ma'am, na gusto nyo na kami ang mag-prepare nitong financial statement na isa-submit sa SEC. Okay. City Hall requirements, ma'am, business permit, fire permit, other permits, hindi rin po ito covered ng engagement. This will be processed separately kung sakaling kami po yung utusan niyo, ma'am, na mag-process nitong renewal ng mga business permit, payment ng business permit, and etc. So, yun, ma'am, yung common na requirements na kino-comply dito sa Pilipinas once you have a business. Ngayon, we have a few important reminders ma'am for compliance. Like for example, for every purchases na gagawin natin, yung expenses ma'am, yung mga resibo, as much as possible ma'am, sulatan natin ng pangalan ng yung DPN Ventures OPC, yung team nun, tapos yung address nun. Pero related lang to ma'am sa mga business expenses. Pero as far as I know ma'am, walang ganong expenses itong rental. Walang ganong expenses yun, ma'am eh. Kaya, just a reminder lang, in case na meron, ipangalan, ma'am, yung expenses na yun sa name ng corporation para alam natin na yung binayaran nating expenses is related sa corporation. Kaya, nakapangalan dapat dun sa DPN Ventures Office. Opo. So, pagka po merong, yung ganyan na outside na receipt, basta nakapangalan kay DPN. Yes, ma'am. Kailangan natin nakapangalan kay DPN. Kasi yung mga expenses, ma'am, halimbawa, may ni-repair, bumili kayo ng bagong bumbilya, yun, repair. So, kapag purchases yun,
humingi ng resibo and then ilagay doon yung details ni DPN para alam natin na expenses yun, ma'am, ni DPN. Okay po. Okay. So, next one, ma'am, as a few reminder, ginawa na rin namin kay ma'am ng customize na tipong paano natin susulatan yung sales invoice. Di ba meron tayong sales invoice na ni-register sa BIR? Which is, every time na nagbabayad, ma'am, yung lessee ninyo, manghihingi yun ng service invoice. Sorry, service invoice pala. Manghihingi yun ng service invoice. Ngayon, since month over month nagbabayad sila, month over month, mag-i-issue tayo ng service invoice. Paano natin sulatan yung service invoice? We have here the sample, ma'am. Nagagayahin nyo na lang po. Oh, that's good. Sige po. Yan, ma'am. Para hindi na rin kayo malito, ma'am, kung paano gagawin. Opo. Like, for example, the date, the cash sales, pangalan, hindi lang namin, ma'am, alam yung TIN ni QuadX, tapos yung business address, and then yung description. Ito, rent for the month of April, May, June, July. Mas maganda ito, ma'am, May April 2026 para alam natin. Kasi may April 2027, etc. Unit cost, as long as, ma'am, na maipatama nyo yung calculation, ha, ganito dapat yung nakasulat doon, 89. Kasi iba, ma'am, yung kita nyo last time, eh. Tapos, yan lang, ma'am, gagayahin nyo lang, withholding, tapos ang matitira dito, ma'am, total amount due, 85, which is, yan din yung amount na na-receive natin, 85,000 pesos. So, ito lang, ma'am, on a month-to-month basis, i-fill outan nyo yung service invoice, yung original, ibibigay kay lessee, yung duplicate, matitira dun sa booklet. Don't forget lang, ma'am, na kailangan yung duplicate, ang nakasulat doon, ma'am, carbonized copy. Ibig sabihin, pag kusulatan yung original, patungan natin ng carbon paper para maiwan yung carbonized copy. Okay. Meron pong nakalagay doon sa ano din, no? Sa ano natin, sa booklet. Yes. Carbon paper. Carbon paper, wala. But Ay, duplicate wala po. Sige po. Ang pinaka-importante dito, kasi actually, ma'am, yung transaction nyo, medyo madali lang din naman po. Okay. Kasi, tingnan nyo, ma'am, halimbawa, yung pag-fill out nyo ng service invoice, eto na, ma'am, gagayahin nyo na lang po. Paulit-ulit to, ma'am, for 12 times in a year, kasi paulit-ulit lang din naman. Pag bago yung amount, magbabago rin ito. Pero, for it to be simple, ma'am, binigyan na namin kayo ng gagayahan. Pagka-fill out, make sure na merong carbon paper na nakaipit para may iwan yung carbonized copy. And then pipilasin yung original yun yung ibibigay kay lessee. Kay lessee kay QuadX. So, next, additional reminder, ma'am, si BIR po kasi merong spot checking na tinatawag, yung nagbibisita sa mga businesses. Ngayon, pag nagbisita sila, ang mga hinahanap nila, ma'am, is invoice. Ito yun, ma'am, kung may sulat yung invoice natin. Kaya, make sure na the moment na nagbayad si lessee, susulatan yung invoice, pipilasin yung original, bibigay yung original kay lessee, may iwan yung carbon copy kasi ini-inspect ni BIR po yun. So, yun yung pinaka-importante, ma'am. Number 2, yung book of accounts must be updated. Ibig sabihin, dapat may sulat yung books natin, which is, after this call, ma'am, I will try na iparecord kung paano susulatan yung books para meron kayong guidance kung paano susulatan. Thank you po. Number 3, ma'am, registration requirement. Pagpunta ni BIR, ito pong notice to issue invoice, tapos yung BIR COR, dapat nakapost dun sa may place of business. Make sure na paki-instructan po yung contact niyo po dito sa Pilipinas na i-post yung BIR COR, yung 2303, tapos yung notice to issue invoice dun sa may place of business. Yan po, ma'am, yung usual na chine-check ni BIR. Chine-check niya kung registered ka, which is registered naman talaga kayo. Kaso kailangan naka-post yan dun sa place of business. Pangalawa, yung invoice may sulat. Tinuro ko na, ma'am, kung paano. Yung books naman, ma'am, bibigyan namin kayo ng screen recording kung paano mag-record sa books of accounts. Usually, ma'am, ang nire-record, sales, which is yung rental income natin yun. And then, mga expenses, mga gastos po natin. Like yung bayad nyo sa amin, etc. Kasi kami rin, ma'am, mag-i-issue kami ng resibo papunta sa inyo. Okay So, po. ito, ma'am, malinaw naman to, ma'am, no? Wala namang question po dito.
Right now, ma'am, since wala kayong transaction ng January, February, March, magpa-file na po kami. Ang tawag po doon is zero filing. So, isi-zero filing natin yung 2551Q tsaka yung 1701Q. Ipa-file po namin yon ng zero. So, okay na po tayo for first quarter. However, for the month of April, since meron na kayong renta, ang kailangan yung isubmit sa amin, ma'am, is yung sales invoice, service invoice, eto ma'am, na may sulat na. Pahingi po kami ng kopya. Yaan po, tsaka 2307. Yung dalawa po na yun yung kailangan namin. Paano po, sir? Halimbawa po kasi nagkaroon nga po ng ng discrepancy nga po dun sa check right now. So, una po, ang nirelease po nila is under OPC po. So, ang inopen po ng account ng tatay is joint account po sila ng sister ko, which is nakapangalan po kay tatay. Ang in-advise ko na lang po sa kanila as na kailangan po talaga natin na magkaroon tayo ng sariling bank account. Di po pa? Ngayon po, ngayong araw lang po na to, sila nag-open. So most probably po, by next week po, magkakaroon na ng account si So ang ano po doon is, pinabago po yung cheque ni QuadX na from to ngayon papabago na naman po sa kukuhain na lang po yung sinuli na check na si Sa madaling salita po, ang magkakaroon po ng bayaran po, more or less, end of the month po na, April pa. Okay, understood. So, April 30 nyo rin, ma'am, i-date itong resibo natin. So, April 30, May 31, June 31, ganun, ma'am, yung mga date ng natin. Once na meron na kayong invoice, ma'am, pakipicturan, and then, pakisend sa amin, ma'am. Opo. Sir, bali po yung sinasabi niyo po ng yung sa isa is like bookkeeping po ba yun? Yung This one? Opo, yung pong isa po na hindi po kasama doon sa sinabi niyo po not included po. Yes, ma'am. This one, yung nasa screen ko, ma'am. Bookkeeping po. Okay then. Kasi, okay po. Hindi kasama siya kasi it will be. Pwede rin naman kami, ma'am. Kaso kasi mag-charge po kasi kami dyan. Ang ginagawa kasi namin dyan, ma'am. Oo, kaya much better, ma'am, sa inyo. Kasi hindi rin naman ganun karami, ma'am, yung transactions po ninyo. Okay po. Bali, ang iniisip ko na lang, ma'am, para makatulong po sa inyo, gumawa ng screen recording. Ituro, ma'am, kung paano susulatan paano siya isusulat sa books. Opo. Sige. Okay. Ito rin, ma'am, hindi rin kasama financial statements. Ano po din, meron din pong video yan, sir. Financial statements, ma'am, masyadong po ito, technical, yung pang-accountant po. Ito, ma'am, as in, kung meron kayong kakilalang ibang accountant na mas mura, pwede rin naman po sa kanila. Pero if you want sa amin, ma'am, we are charging around 7K for preparation po of this, tsaka filing sa SEC. Bali po, ang po nun is, kamoy pa rin po, one time per year. Yes, one time per year. Magkano po yun, sir? Sa amin, ma'am, that's 7K plus VAT. Tapos, included na dun, ma'am, yung preparation ng financial statements as well as yung filing sa SEC. Ibibigay na lang sa inyo, ma'am, yung filed na financial statements. So, bali po, lahat po, bookkeeping and everything po, yan na po yun lahat. Yung mga kailangan gawin, ma'am? Aha. Yes, yun na lahat, ma'am, yung mga kailangan gawin. Ayun lang, ma'am. DIR, SEC, City Hall, tsaka bookkeeping. Yun yung mga kailangan gawin, ma'am. So, for the whole year po yun? Yes, for the whole year. Na lang po dun sa natin, sa computation po, ipapa-approve po na lang po kay Sir kung and kung kaya ko naman pong gawin at main po, advice ko na lang din po, vice versa. Bali, ma'am, ang hindi na namin isama itong itong bookkeeping kasi we will create na lang, ma'am, a video recording para at least, opo. Itong SEC, ma'am, ito, ma'am, yung mag-propose kami na kami na ang gumawa. Itong City Hall, ma'am, ito, ma'am, yung
pupunta ka sa City Hall para mag-renew, tapos magbayad. Yan, ma'am, which is, eto ma'am, kayo na po yung gumagawa nito currently eh. Ang ginawa lang talaga namin, ma'am, is registration. Yung meron kasi ito annual na renewal, which is kayo na po yung on your end na ito, ma'am, inaasikaso. Kaya sinama ko lang dito, ma'am, para at least alam niyo po yung mga nangyayaring compliance on a yearly basis. Sige, tapos last reminder na, ma'am, yun nga, every month, ang kailangan namin sa inyo, ma'am, is yung BAR Form 2307, tapos yung sales invoice na na-inissue natin. Yun, dalawa, ma'am, and then tatlo lang naman. Ito yung pangatlo, ma'am. Pakita ko lang din po. Ginawan ko kayo, ma'am, ng format, parang recording format. Tapos isisend ko na lang din sa inyo to, ma'am. Tapos binigyan ko kayo ng sample kung paano magre-record. Kasi month over month, ma'am, meron kayong ini-issue'ng resibo. Ito yan, ma'am, SI-001, SI-002, SI-003, so on and so forth. So, for the purposes of sales, yung sales, ma'am, yun yung rental revenue natin. Ito lang, ma'am, yung kailangan namin. So, fill out na nyo lang to, ma'am, on a regular basis the moment na nag-issue kayo ng sales invoice. On the other hand, ito naman, ma'am, is for expenses. Halimbawa, meron kayong biniling bumbilya para dun sa may rental space natin, o kaya, let's say, nagpapintura kayo, bumili kayo ng pintura, malamang may resibo yun, ma'am, and then yung resibo and yung expenses na yun, isusulat dito. Yung mga bayad nyo sa amin na month over month, ilalagay dito, ma'am, para at least namomonitor natin, ma'am, kung magkano yung sales ninyo, tapos namomonitor natin kung magkano yung expenses ninyo. Okay po. No? So, again, ma'am, ulitin ko lang ha, tatlo lang naman, ma'am, yung kailangan namin sa inyo. Una, yung sales invoice. Pangalawa, 2307 na galing kay Leslie. Pangatlo, etong spreadsheet record na to, ma'am. Okay po. Every month. After nun, ma'am, kami na bahala dun sa mga filing ng BIR. Sa LIS, ma'am, yung Leslie information sheet. Pagka June na for filing po, ang filing po kasi nun is July pa, July 31. So most probably July, manghihingi kami ng mga requirements para i-file po ito. Usually ang requirements nito, ma'am, yung mga details ni Leslie. Like for example, ATP ni Leslie, yung COR ni Leslie, mga ganun, ma'am. Yan po. So, that's all, ma'am, for this meeting. Unless otherwise you have questions, pwede natin pag-usapan. If none, ma'am, we will send na lang the minutes of this meeting Okay dun po, sa sir. GC. Tapos yung copy nitong presentation. Tapos kapag meron naman recording, yung copy ng recording natin for this call. Pasensya na sir pag makulit ako sa GC kasi talagang kailangan po kasing isa-isahin kay tatay yung sa may intindihan niya po ba na 78 years old na po talagang kailangan paulit-ulit din po ako yung ano po Sige, ma'am. If you have questions, mag-message lang kayo dun sa GC, ma'am. Opo. Opo, thank you so much. At sana po pagdasal natin na makauwi po ng May para po mamit ko rin po kayo kung paano po yung mga may awaan Diyos. Kamusta pala kayo dyan, ma'am? Okay naman po. So far, so good. Maayos naman po yung namin dito. Yung ating Hindi kayo, ma'am, tinamaan ng Di ba last time, ma'am, parang UAE din yung may bombing? Hindi po, safe naman po kami. Wala naman po mga safe po lahat. Tsaka mga bata rin po, safe po. Thank you. Good to know po. Sige, ma'am, that's all. I will not take so much of your time, ma'am. Thank you so much, Sir Ben. See you. Opo. Hope to see you soon. Okay, God bless po. Take care. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you.